Nasaan nga ba si Vice President Sara Duterte dahil may bali-balita ang mga sangkay na nawawala daw at hinahanap ngayon? Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat. This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong mga kababayan, mga solid sangkay? Sa lahat ng mga nanonood na solid sangkay ngayon, comment down below hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Para syempre magkakilala po tayo. Sa mga nanonood po ngayon na hindi pa po nakakapag-subscribe, tayo po ay, umaakyat po tayo ng umaakyat at ilang tulog na lamang mga sangkay, aakyat na naman po tayo. Kaya naman, kung hindi po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na. Pag-usapan po natin, mga sangkay. Si Vice President Sara Duterte, nawawala daw eh. Ewan ko, ano nga ba nangyari? Nasaan nga ba yung ating Vice President? Kasi, kahapon pa po ito hinahanap. Ngayon, tingnan po natin itong balita. Kasi sabi po dito, tila hindi masagot ng OVP kung nasaan na raw si VP Sara Duterte. Ano, mayroon? Bakit nawawala? Nagtatago ba si VP Sara o natatakot ba siya? Baka matuloy ang impeachment? Sabi dito, mga sangkay, OVP di makasagot kung nasaan si VP Sara. Who knows? She can just be right in the office. So, ano malay natin daw, mga sangkay, kung nasa opisina lang po siya. Sa press briefing ni OVP spokesperson Ruth Castelo nitong Miyerkules, iginiit niyang babalikan na lamang daw niya ang mga tanong ng media patungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ng pangalawang Pangulo. Aba, may mga sikretong lakad pala eh. Nasaan na ba ang ating Vice Presidente? Bakit tila baga hindi makasagot ang kanyang spokesperson? Nawawala daw po. Baka naman nanonood lang ng concert. Baka naman nasa family day lang, 'di ba? Kasi hindi naman siguro sa lahat ng oras kailangan malaman kung nasaan ang Vice Presidente. Tama ba? Baka hinahanap siya, mga sangkay, kasi gusto nila makita nagtatrabaho ang ating Vice Presidente. Nang tanungin si Castelo kung nasaan si VP Sara at kung matutuloy pa raw ang pagbisita sa Kuwait, sagot ng OVP spokesperson, "Let me verify that information. We'll get back to you on that one." Yun yung sagot. Nang muli namang linawin ng reporter kung nasaan sa Pilipinas ang Vice President, ulitin natin. Nang muli namang linawin ng reporter kung nasa Pilipinas ang Vice Presidente, tila malamyang sagot muli ang binitawan ni Castelo. Oy, malamya. Aba, may tinatago ba? Nasaan na nga ba ang Vice Presidente? May pinagtataguan ba? Tingin ko wala naman dapat pagtaguan si VP Sara kasi just in case, halimbawa, matuloy ang impeachment. Do malabo po yan, mga sangkay, na matuloy. Nakita nyo naman kung paano naman ni Ubra. Kaya nga po yung tanong ngayon, mga sangkay, ngayong kung hindi man matutuloy ang impeachment complaint, yung question andon pa rin, corrupt nga ba si VP Sara? Nasaan ba talaga yung, ano ba talaga yung confidential fund na yan? Diba? Kasi doon lamang po sa tamang forum, sa tamang lugar, masasagot yan. Hindi po sa vlog, hindi po sa live, o kung ano man. Doon po, mga sangkay. Siyempre, kasi ang magtatanong po doon, mga expert, mga lawyer, mga dating justices. Diba? Mga senador. No, yan talaga, mga senador. Mga sangkay, yung mga magtatanong doon. Kasi yung mga senador po yung dyan eh. Sila po yung bida dyan, mga sangkay. Kasi sila yung magiging magiging tagahatol. No? Kaya nga lang, mga sangkay, ngayong malabo po matuloy ang impeachment trial kay VP Sara,
Mananatili yung tanong dyan, ano ba talaga? Nangurap ba talaga si VP Sara sa sinasabing confidential fund? Unless kasi matalakay po yan sa tamang lugar, hindi po matutuldukan yan eh. Kaya nga sabi ko, mas maganda sana kung matuloy. Kasi at least, kung hindi po totoo yung mga paratang kay VP, kahit ako magsasalita ako Anong pakain natin kung magalit sa atin yung iba, kung gawa-gawa lang pala talaga yung kay VP Sara, di magsasalita tayo. 'Di ba? Pero ngayon, na hindi po natin alam kung ano ang sagot dyan, hindi pa po tayo nalilinawan, abay pambihira. Paano natin ipagtatanggol si Vice Presidente kung ganun? Hindi po ba? Pambihira. Kasi iniisip din ng iba, mga sangkay, ano lang daw po yan, political, pinupolitika lang daw po si VP Sara. Well, politika man yan o hindi, mas maganda pa rin na masagot. Kasi at least, meron po tayong hawak na kasagutan sa taong bayan. Kung ano ba talaga yon. Ngayon, sabi dito, tinanong siya, diba, kung nandito daw ba si VP Sara sa Pilipinas. Malami ang sagot. I will get back to you on that one. Nilinaw rin ni Castelo na bigo raw nilang matagpo si VP Sara para sa Marinduque kamakailan. Munsod umano ng malakas na alon dahil ang sasakyan daw nila ay Roro. Ha? So, nasaan si VP Sara? So, tanong ulit dito, isang miyembro rin ng media ang nagtanong kung nasa labas nga ba ng bansa si VP Sara at kung kamusta raw ang lagay nito. Sagot na naman, sige, we'll get back to you on that before we end this conference. Nasagot ba, mga sangkay? Mukhang wala eh. Walang sagot pa rin eh. May nagtanong ulit. Muling pahambol na tanong ng media, is she just here? Nandito lang ba ang ating Vice Presidente? Sagot naman ni Castelo, who knows? She can just be right in the office, a few steps away. Bakit hindi na lang kasi diretsoin ang sagot no? Ang daming pasikot-sikot, anak ng toko naman. Matatandaan nitong Miyerkules din, nakatakdang pagdebatihan, tapos na mga sangkay, nagdebate na at mukhang tagilid ang impeachment. Though, may mga sangkay kasi nag-file ng motion yung Congress sa Supreme Court. Pero mukhang, na yan, mga sangkay, malabo na yan. So, tama po yung sinabi ni Alan Cayetano na talunin na lang daw po si VP Sara sa 2028. Ganun na lang. Ako mga sangkay, kung akong tatanungin, okay na rin yun. Doon na lang. Talunin na lang din nila si Sara Duterte. Kung sino yung malakas dyan. Ako mga sangkay, gusto ko talaga hindi babae. Kasi nakita naman po natin kung paano si VP Sara mag-rant, no? Kapag galit siya, yung parang nakikita mo talaga, yung wala siyang self-control. Mahirap yun. Kapag nagdadala ka ng isang bansa, whether masama ang nangyayari o maganda, kailangan umakta kang pangulo na hindi matitinag. Kahit anong nangyayari. Pero kung, halimbawa, may nag-rant sa'yo, may galit sa'yo, may bumabanat sa'yo, tapos ikaw, galit-galit ka na rin, banat-banat ka, tapos nawawala, nagiging emotional ka. So, ngayon, mga sangkay, emotional damage ang resulta dyan. Kaya ako, mga sangkay, sana mayroon pong lumitaw na lalaki po, na matino, mga sangkay, no? Matino. May mga iba dyan, nagsasabi si Vico Soto, pero wala pa, hindi pa kaya sa edad ni Vico Soto ata ang 2028, no? Siguro, mga pagkatapos niyan, baka po pwede na pagka 2030 plus. Pero ang gusto ko talaga si BBM pa rin eh. Hindi ko alam ano malay natin kasi mayroon pong merong usapan ng World Bank at saka yung Malacanang until 2031 na deal. We don't know kung Marcos wealth yan or well, ano po inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel.
Sangkay Revelation, hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.